Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Junella Bianca Aguilar at ito po ang aking Day 268 Devotion para sa ating 365 Daily Devotion na pinamagatang ano ang kahulugan ng spiritual body. At sabi po dito yung concept na spiritual body. The spiritual body is a type of body believers will receive at the future resurrection. It does not mean an immaterial or ghost-like form, but a real, glorified body fully suited for eternal life and perfectly responsive to the Spirit's leading. Paul contrasts the perishable, dishonored, and weak natural body with the imperishable, glorious, and powerful spiritual body. Just as Christ was raised bodily, so also we will be raised bodily, yet transformed. Our hope is not in escaping the body, but in receiving a renewed, incorruptible body that will never again be subject to sin, decay, or death. At ang Bible verse natin matagpuan sa 1 Corinthians chapter 15 verses 42 to 44, and it says, "So it will be the resurrection of the dead. The body that is sown is perishable, it is raised imperishable. It is sown in dishonor, it is raised in glory. It is sown in weakness, it is raised in power. It is sown a natural body, it is raised a spiritual body. If there is a natural body, there is also a spiritual body." At ang sa Tagalog po, gayon din naman ang muling pagkabuhay ng mga patay, itinanim na may pagkasira, binubuhay na muli na walang pagkasira. Ito ay tinatanim na walang dangal, ito ay binubuhay na may kaluwalhatian. Itinatanim na may kahinaan, muling binubuhay na may kapangyarihan. Ito ay tinatanim na katawang laman, ito ay binubuhay na walang spiritual. Kung may katawang makalupa ay meron ding spiritual. At ang teachings natin ngayon ay number 1, we are called to be earthly, not worldly. Ito po, dapat tinawag tayo upang sa mundo, hindi po para sa earthly, hindi yung para sa worldly, which is parang yung earthly kasi dun tayo nakapanig sa kay Lord yung ginagawa natin na pinupurihan siya. Yung worldly kasi worldly doings, which is yung makamundong gawa ng mga tao na dapat hindi tayo dun sumusunod, kundi dapat earthly tayo na which is na kay Lord tayo, dapat yun yung sinusunod natin. And number 2 po, we will be raised bodily, not just spiritually. Ito po, hindi lang po syempre spiritually yung nasa atin, kundi itong katawan natin na ginagamit natin ngayon, na pinahiram sa atin ng ating Panginoon, na dapat ang ina-expect natin pa gamitin natin to para din sa Kanya, diba? Na syempre pinahiram niya to sa atin, na kaya niya to pinahiram para gamitin sa Kanya, para panampalatayahan siya at i-spread yung words niya, na para din malaman ng iba, diba? Sabi nga niya, tawag dito, share the gospel to all nations, diba? Para lahat tayo makaalam, hindi lang dapat sinasarili yun, kundi isinishare dapat yun sa ibang tao. And number 3 po, we worship the creator, not the creation. Ito po, alam naman natin na kung si Lord yung gumawa na itong creation, pero hindi yun yung itong mundo na yung panampalataya or sundin natin, kundi yung creator, which is si Lord. Dahil hindi naman yun mangyayari kung wala to lahat, kung wala siya, kung hindi niya to binigay sa atin, kung hindi niya pinahiram yung buhay na to sa atin. Kaya marapat lang naman na sambahin at pasalamatan siya, parangalan siya sa lahat ng bagay natin, lalo na kung may achievements tayo. Kailangan din natin inaako sa sarili natin, kundi kay Lord, na syempre siya yung nagbigay ng guidance sa atin, at siya yung may pakananan kung bakit narating natin yung bagay na yun. And the application naman po, para ito sa ating buhay, number 1, be an earthly Christian. Ito po, bilang mga Kristiyano, kailangan maging earthly tayo, kundi kay Lord talaga tayo nakabase, hindi sa makamundo na syempre makasalanan, ganun, na parang sunod sa uso or kung ano lang ginagawa, kundi maging earthly tayo. Number 2 po, be an engaging citizen. Ito po, kailangan bilang mamayan, kailangan din alam natin kung ano rin talaga yung purpose natin dito, kung alam natin na
yung ginagawa natin kung ikakalugod ba ng ating Panginoon, na yun talaga number one natin na kailangan tandaan, na pag may gagawin tayong bagay or mag-decision tayo, isipin muna natin ng maraming beses, or mas maganda na ipagdasal natin kung para sa atin ba yung bagay na yun or yung decision na gagawin natin. And number 3 po, be an exalter of Christ. And yun lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po may tutunan kayo. At huwag mo tayo kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay. And God bless po sa ating lahat.